Kumusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae. Nais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay mapa sa iyo ngayon, sa iyong pamilya, at sa lahat ng may kinalaman sa iyong buhay. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at sa biyaya ng Diyos, narito ako kasama mo muli ngayon. Gusto kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso tuwing ibinabahagi mo ang isang panalangin. Ginagawa mong umusad ang kaharian ng Diyos. Binabasag mo ang mga hadlang ng relihiyon. Dahil dito sa aking channel, hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon. Kaya napakahalaga na ibahagi mo ito, hindi lang sa iyong grupo ng mga kaibigan, sa mga tao sa iyong simbahan, kundi pati na rin sa mga taong hindi pa kailanman nakarinig ng salita. Dito, matututo tayo ng tungkol sa Ebanghelyo. Araw-araw akong nagdadala ng isang aral sa isang simple at praktikal na paraan, lahat para palakasin ka. Mga kapatid, sinasabi sa Biblia, sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 10, na hindi natin dapat pabayaan ang pagtitipon bilang isang simbahan. Hindi sinasabi na sa simbahan, kundi bilang simbahan. At alam mo kung kailan ito nangyayari? Kapag tayo, ikaw at ako, ay nagtitipon upang hanapin ang Panginoon ng nagkakaisa. Napakahalaga nito mga kapatid, dahil ngayon maraming tao ang hindi na nagkakaroon ng mga ganitong sandali ng pakikisama at pag-aaral ng salita. Kakaunti na lang ang nagtitipon para manalangin. At alam ko na baka mayroon ka ng simbahan o baka naman hindi ka talaga nagsisimba. Pero dito, naging paraan din ito ng pagsamba. Amen? Hindi nito pinapalitan ang pagtitipon sa simbahan, pero dito, isa rin itong uri ng pagsamba. Dito natin hinahanap ang Diyos, natututo sa kanyang salita, at sama-samang nagdarasal. Amen? Kaya, magbabahagi ako ng isang aral dito na sa tingin ko ay napag-isipan mo na rin sa ilang pagkakataon sa iyong buhay. Gaano kaya kaganda? Makinig ka mabuti. Gaano kaya kaganda kung si Jesus ay narito mismo sa atin, pisikal? Naisip mo na ba yan mga kapatid? Inaamin ko, ilang beses ko na ring naisip yan. Parang mas madali, di ba? Kung si Jesus ay narito sa panahon natin, baka maisip natin. Nung panahon ni Jesus, parang ang dali lang kasi nakikita ng mga tao kung paano siya tumugon. Nakikita nila ang mga himala. At yon ang nagdudulot ng pananampalataya sa mga tao, lalo na sa mga nawawala at sa mga pinaka-nangangailangan, kasi nakikita nila si Jesus na kumikilos. Gusto kong sabihin mga kapatid na si Jesus ay nasa gitna natin at maaaring manahan sa loob mo. Ipapaliwanag ko sa iyo kung paano pumapasok si Jesus sa iyong puso. Makikita mo na mas madali ito kaysa sa inaakala mo. At makikita mo na siya ay mas totoo kaysa sa kailanman mong inisip. Tama ba? Simulan na natin ang mensahe ngayon. Una, paki-subscribe sa channel ko sa pamamagitan ng pag-click ng button sa ibaba. Siguraduhin nakasubscribe ka na. Sa tabi nito, may lalabas na maliit na kampana. I-click ito at piliin ang lahat para hindi mo ma-miss ang anumang video na ilalagay ko. Ayos ba? Kaya, mga kapatid, mas magiging maginhawa at mabuti para sa atin kung kasama natin si Jesus sa bahay, trabaho o sasakyan. Pero gusto kong sabihin sa iyo na iba ang iniisip ni Jesus. Naniniwala si Jesus na mas mabuti na ang kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo ng Diyos, ang makasama natin dahil ang Espiritu Santo ay walang hangganan. Habang narito si Jesus sa mundo, may limitasyon siya dahil nagkatawang tao siya. Tama? Kaya, hindi siya pwedeng nasa lahat ng lugar ng sabay-sabay. May mga katangiang maka-Diyos si Jesus dahil siya ay tao at Diyos din. Malinaw iyon. Kaya nga, sinasabi sa Biblia na alam ni Jesus ang nasa puso ng mga tao kahit bago pa sila magsalita. Iyan ang katangiang maka-Diyos, ang pagiging makaalam ng lahat ng bagay. Alam niya ang nasa loob ng tao, pero hindi naman kayang mapuntahan ni Jesus lahat ng lugar. Tama? At kaya nga sinabi niya sa mga disipulo na mas mabuti pang umalis siya, na siya ay muling mabuhay agad para ang Espiritu Santo ay mapasa atin. At doon, ang Espiritu Santo ay hindi lang makakasama ng mga disipulo at hindi lang makakasama natin, kundi mananahan sa loob natin. Mga kapatid, iyan ang malaking kaibahan na madalas nating di pinapansin, tama? Mas gusto pa natin na nabubuhay tayo noong panahon ni Jesus kaysa ngayon. Kahit na napakalaki ng pribilehiyo natin ngayon. Sa totoo lang, ang misteryong ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin ay naihayag lang matapos ang pagdating, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga propeta sa lumang tipan, mga dakilang lalaki at babae ng Diyos,
ay hinahangad at pinapangarap ang sandaling ito na tinatamasa na natin ngayon. Kaya babasahin ko sa iyo kung ano ang nakasulat sa Juan 16:7. Suriin mo ang sinabi ni Jesus sa mga disipulo. Sinasabi ko sa inyo, mas mabuti na ako'y umalis dahil kung hindi darating ang mga aliw. Ngunit kung ako'y umalis, isusugo ko siya sa inyo. Amen? Mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang Espiritu Santo ay siya ring persona ni Jesus. Siya ang Espiritu ni Jesus. Sinasabi yan ng Biblia. Kaya, ang Espiritu Santo, may papel siya na ihayag si Kristo sa iyo at ipaalala ang bawat sinabi ni Jesus. Papalakasin at palalakasin ka niya at siya rin ang magpapakumbinsi sa iyo tungkol sa kasalanan, kamatayan at paghuhukom. Iyan ang sinasabi ng Biblia. Kaya kapag nakakaramdam ka ng sama ng loob sa tuwing nagkakamali ka, ang Espiritu Santo ang nagpapakumbinsi sa iyo. Sa totoo, hindi ka lang niya ginugulo, kundi kinukumbinsi ka rin niya. Tingnan mo, pumupunta ka roon, dumaan ka sa daan ng Diyos. Amen? Kaya, ang pagkakaroon ng konsensya, sa totoo lang, ay maaaring maging isang magandang bagay kapag nagkasala ka, kapag may nagawa kang mali, dahil ibinabalik ka nito sa presensya ng Diyos. Basta pakinggan mo ang tinig ng Espiritu Santo. Tama ba? Maraming tao na habang nagkakasala pa, ayaw makinig sa tinig ng Espiritu Santo. Parang tinatakpan nila ang bibig niya at sinasabi, ayokong marinig ang tinig mo. Gusto kong sundin ang puso ko. Mga kapatid, delikado ito dahil habang mas nasasangkot ka sa kasalanan, tumitigas lalo ang puso mo at binubuksan mo pa ang pinto sa kaaway. Kaya dapat tayong mag-ingat ng husto para hindi tayo matukso. Ang nagpapalakas sa atin ay ang Espiritu Santo. Kaya bigyan siya ng puwang para kumilos sa buhay mo. Papuri sa Diyos, mga kapatid. Gaya ng sabi ko, ngayon hindi lang si Jesus malapit sa atin kundi nasa loob din natin. At malaki ang pagkakaibang dulot nito. Pero noong kasama ni Jesus ang mga disipulo, gusto niyang turuan sila na mamuhay sa pananampalataya. Kasi isipin na ninyo, mga kapatid, ang mga disipulo ay kasama ni Jesus buong araw. Mas madali para sa kanila kaysa sa ibang tao. Dahil natututo sila mismo sa guro. Nakikita nila ang reaksyon ni Jesus. Nasasaksihan ang magaganda at mahihirap na sandali, pati kung paano siya tumutugon sa bawat sitwasyon at nais niya silang sanayin. Bakit kaya? Sinabi niya, ako ay pupunta na sa Ama at gagawa pa kayo ng mas malalaking gawa kaysa sa akin dahil hindi ako palaging narito. At gusto ni Jesus na ipagpatuloy nila ang kanyang ministeryo. Kaya minsan sinabi niya, tingnan ninyo, pupunta kayong dalawa-dalawa sa mga nayon at ipapahayag ang salita ng Diyos. Magpapalayas kayo ng mga demonyo, magpapagaling ng mga may sakit. Ibig sabihin, gagawin ninyo ang mga ginagawa ko, Diyama ko, hanggang ngayon. Natutunan na ninyo ito mula sa akin. Pero, mga kapatid, madalas, hindi alam ng mga disipulo na kahit malayo si Jesus, maaari pa rin silang manalangin kay Jesus. Naiintindihan mo ba ito? Bibigyan kita ng halimbawa dito. Sinasabi sa Biblia ang tungkol sa isang lalaki na isang senturyon. Siya ang pinununo ng hukbong Romano. At may isang alipin siya na nasa bahay niya. At ang alipin na yon ay sobrang may sakit. Talagang may sakit. Sinabi niya kay Jesus, hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa aking bahay. Hindi ako karapat-dapat. Pero kung bibigkasin mo lang ang isang salita, naniniwala akong gagaling siya. Noong oras na yon, humarap si Jesus sa mga tao at sinabi, kahit sa Israel, wala akong nakita ng ganitong pananampalataya. Pagkatapos, pinagaling ni Jesus ang lalaki sa pamamagitan lang ng kanyang salita mula sa malayo. At dito pumapasok ang tanong, hindi ba? Kung ang mga disipulo kaya ay tumawag kay Jesus mula sa malayo, tutugon kaya si Jesus sa kanila? Isipin mo, naisip mo na ba yon? Kung sumigaw ang mga disipulo ng, Jesus, tulungan mo kami, pupunta ba siya para tumulong? Sigurado akong oo, dahil hindi naman sila naiiba sa iba. At kung ang ibang tao ay tatawag mula sa malayo, katulad ng ginagawa natin ngayon, tiyak na darating si Jesus para tulungan tayo. At ngayon, ikukwento ko sa iyo ang isang bagay na nangyari sa isang napaka-interesanting pangyayari na marahil ay narinig mo na rin sa iyong buhay. Ikinuwento sa Biblia na minsan si Jesus ay nagtuturo sa mga tao at pinarami niya ang mga tinapay at isda. Tama ba? Gumawa si Jesus ng isang kamanghamanghang himala at pagkatapos ng himalang iyon, lalo pang dumami ang mga taong sumunod kay Jesus.
Gusto nilang makasama si Kristo, hindi para sa mga himala, kundi para pakainin at tugunan ni Jesus ang kanilang pangangailangan. Nagpasya si Jesus na lumayo. Bakit kaya? Una, iniisip niya ang mga disipulo. Dahil ang mga disipulo, maaaring malinlang sila ng mga himalang ito at maisip nilang mas magaling sila kaysa sa iba at kabilang sa piling grupo. At talagang maaaring magpalaki ng ulo nila iyon. Maaari silang maging mayabang, mapagmataas. Naiintindihan mo? Kaya nagpasya si Jesus na iligtas sila at pagkatapos gawin ang kamanghamanghang himalang iyon, sinabi ni Jesus sa mga disipulo, "Oh, umalis na kayo rito. Gusto kong tumawid kayo sa dagat ng Galilea at lumayo muna rito. Samantala, ako ay mananatili dito." Ibig sabihin, sinasanay na ni Jesus ang mga disipulo na medyo mahiwalay sa kanya, pisikal. At babasahin ko sa iyo kung ano ang nangyari doon sa Mateo, Kabanata 14, talata 22 hanggang 24. Tingnan mo kung ano ang nakasulat kaagad pagkatapos ng pagpaparami ng tinapay at isda. Ipinilit ni Jesus sa kanyang mga disipulo na bumalik sa bangka at tumawid sa kabilang panig ng dagat habang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkatapos pauwiin ang mga tao, umakyat si Jesus mag-isa sa bundok upang manalangin. Pakinggan mo, nang gumabi na, nandoon pa rin siya mag-isa. Samantala, ang mga disipulo, malayo na sa pampang, ay nakikipaglaban sa malalakas na alon dahil sa malakas na hangin na biglang umihip. Tingnan ninyo, mga kapatid, si Jesus ay nagdasal mag-isa at sadyang lumayo sa mga disipulo dahil may mga pagkakataong mahalaga ring mapag-isa tayo. Alam ninyo, alam ni Jesus ang halaga nito dahil dito mas napapalalim ang ugnayan mo sa Ama. Kapag nasa harap ka ng ibang tao, madalas hindi mo na ilalabas ang tunay mong nararamdaman. O kaya naman, hindi pa ganoon ka-mature ang mga disipulo tulad ni Jesus. At baka nga subukan pa nilang ihambing ang kanilang sarili o kaya'y pagmasdan lang kung paano nagdarasal si Jesus. Alam mo, gusto ni Jesus na magkaroon ng oras na mag-isa. At sa mga sandaling nagdarasal si Jesus sa bundok na yon, may nangyaring kakaiba. Nasa bangka na ang mga disipulo ngayon. Pinilit na sila ni Jesus na umalis. At dumating ang malakas na bagyo, mga kapatid. May malakas na hangin na biglang umihip. Ang mga alon ay sumasalpok sa bangka. At baka maisip mo, grabe, ginawa ba talaga yon ni Jesus sa kanila? Iniwan ba talaga sila ni Jesus? Mga kapatid, tingnan nyo, nakakatuwa. Doon sa Marcos, Kabanata 6, talata 48, may magandang pananaw na ibinahagi si Marcos. At sinabi niya, "O nakita ni Jesus na nahihirapan sila, nagsusumikap magsagwan at nakikipaglaban sa hangin at mga alon." Ibig sabihin, mga kapatid, si Marcos, sinabi pa niya na si Jesus, mula sa bundok, kahit na may bagyo, kahit na masama ang panahon, madaling araw na noon, nakita ni Jesus na nahihirapan sila sagad sa pagsagwan at nakikipaglaban sa hangin at mga alon. Dito ko naunawaan, mga kapatid, na malamang hindi nakita ni Jesus gamit ang natural niyang mga mata dahil nasa napakataas siyang bundok. May bagyo noon, ngunit nakita ni Jesus sa Espiritu. Naniniwala ako sa ipinahayag ng Diyos sa kanya, kaya si Jesus pumunta sa mga alagad. Naiintindihan mo? Kahit saan ka, sa lambak, disyerto o bagyo, nakikita ka pa rin ni Jesus. Alam ni Jesus ang nangyayari sa iyo, kahit na iniisip mong hindi niya alam. Dahil ngayon, ano ang nasasaksihan mo? Mga problema, hindi ba? Puro problema at kahirapan lang ang nakikita mo. Hindi mo man makita ang Diyos na kumikilos. Totoo na pinagmamasdan ka niya, lalo na sa gitna ng disyerto at pagsubok mo. Amen? Naniniwala ka ba dyan? Isulat mo dito, sa mga komento, "Diyos, naniniwala ako na ikaw ay nasa buhay ko." O kaya naman, "Diyos, naniniwala ako na ililigtas mo ako sa unos na ito." Papuri sa Diyos. Mga kapatid, nakikita ni Jesus ang ating mga paghihirap. Hindi aksidente na nandito ka. Ginagabayan ka na ng Diyos patungo sa kanyang salita para matutunan mo ang kanyang mga aral. Kaya, ito ang panahon na natututo kang mamuhay sa pananampalataya at may ibabahagi akong sikreto sa iyo dito. Mas mabuti kung mas maaga mong matutunan maging kaibigan ng pananampalataya at ang ganitong estilo ng pamumuhay, kung saan hindi mo nakikita gamit ang natural na mga mata, kundi nakikita mo gamit ang espiritual na mga mata. Kapag mas maaga mo itong natutunan, mas magiging masaya at payapa ka dahil alam mong hawak at inaalagaan ka ng Diyos. Amen?
Kaya nakita ni Jesus sa Espiritu na ang mga disipulo ay dumadaan sa mga pagsubok. At dito tayo bumabalik sa parehong tanong. Tutugunin kaya ni Jesus ang mga disipulo kung sila ay nagsimulang manalangin at nagsabing, Jesus, halika at tulungan mo kami? Sigurado akong oo. Sa totoo, hindi pa alam iyon ng mga disipulo. Akala nila kailangan nilang makasama si Jesus. Naiintindihan mo? At dahil doon, nagpasya si Jesus na sundan sila. Pero, sa totoo lang, ayon sa Biblia sa aklat ni Marcos, dumadaan lang si Jesus sa tabi nila. Sa totoo lang, gusto na ni Jesus ipakita sa mga disipulo na dapat nasa unahan na sila. Kaya, huminto si Jesus at siya ay lumapit papunta sa kanilang bangka. Babasahin ko para sa iyo ang nakasulat sa Mateo, Kabanata 14, talata 25 hanggang 32. Makinig kang mabuti. May matututuhan kang interesting na bagay dito. Tingnan mo ang nakasulat. At bandang 3:00 ng madaling araw, si Jesus ay lumapit sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang makita ng mga disipulo na naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, sila ay natakot. Multo siya, sigaw nila, puno ng takot. Ngunit agad silang tinawag ni Jesus. Huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito. Sumigaw si Pedro, kung kayo nga Panginoon, utusan ninyo akong lumapit sa inyo sa tubig. At sumagot si Jesus, halika. Bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin at ang mga alon, natakot siya. Nagsimulang lumubog at sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. Sa parehong sandali, iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya. Bakit ka nagduda? At nang makasakay sila sa bangka, tumigil ang hangin. Amen? Mga kapatid, tingnan nyo, napaka-interesante ito. Baka hindi mo pa naisip dati. Si Jesus ay narito ngayon, naglalakad sa ibabaw ng tubig para salubungin ang mga disipulo. Sila ay labis na natakot, inakala nilang multo iyon. Pero noong oras na yon ay sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito, ang Kristo. Kaya't sinabi ni Pedro, Jesus, bigyan mo ako ng utos para makalakad din ako sa ibabaw ng tubig. Gusto ko ring maranasan yan, sabi ni Jesus. Halika Pedro. Nang magsalita siya, tila naging tulay ang kanyang salita. Naiintindihan mo, dahil buhay ang salita ng Diyos, nagbibigay ito ng buhay. Kung saan walang daan palabas, kung saan walang solusyon, doon naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. May mahalagang sinasabi ang Biblia. Ngunit nang mapansin ni Pedro ang malakas na hangin at ang mga alon, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Mga kapatid, naaalala ko, siguro naalala mo na rin ang ilang mga pagkakataon na ganito sa buhay mo. Yung sandaling parang wala ka nang makitang paraan. Akala mo wala ng pag-asa. Doon ka nagsisimulang mawala ng pag-asa. Pumapasok ang takot sa puso mo at nagsisimula kang lumubog. Mga kapatid, Pedro, pakinggan ninyo ito. Nandoon na ang malakas na hangin at ang bagyo. Naalala nyo ba nung nagdarasal si Jesus sa bundok habang nilalabanan ng mga disipulo ang malakas na hangin? Sa sandaling ito, mga kapatid, napansin ni Pedro ang hangin. Alam nyo ba kung bakit? Madalas, hindi ka aalisin ng kaaway sa landas ng Diyos. Pero gusto niyang mawala ang focus mo, gets mo. Gusto niyang madistract ka sa mga pagsubok sa paligid mo, sa mga problema sa pamilya, sa utang mo sa bangko, sa problema sa inyong mag-asawa. Gusto niyang nakatuon ka lang sa mga problema. Iyan ang estratehiya ng kaaway. Mga kapatid, naaalala ko ang panahon na dumaan ako sa maraming pagsubok. Napakahirap noon. Ilang taon akong nanatili sa disyertong iyon dahil tinawag na ako ng Diyos para sa ministeryo. Sinabi ng Diyos na ako'y mangangaral sa maraming tao. Pero, mga kapatid, kapag tinitingnan ko ang sarili ko, nakikipaglaban pa ako sa sarili kong mga laban, mga panloob na laban. Paano ko matutulungan ang iba? Alam mo, mga kapatid, naranasan ko ang iba't ibang sitwasyon at inaamin ko na sa paglipas ng mga taon, ang nakatulong sa akin para malampasan ang disyertong ito ay ang pagtingin ko kay Jesus. Sa mga ganong sandali, mas hinahanap ko ang Diyos sa panalangin. Kahit walang masabi, luha lang ang naibubuhos ko. Napakahirap ng panahong iyon, alam mo? At hindi ko makita ang solusyon, hindi ko makita kung paano mangyayari ang himalang iyon. Pero mga kapatid, dumating sa punto na hindi ko na talaga kinaya. Hindi ko na kinaya na puro dasal lang, pagbabasa ng Biblia, at paghahanap sa Diyos. Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Natapos ang relasyon ko sa isang babae. Siya ang nakipaghiwalay dahil ayaw niya ng long distance relationship. Kaya sobrang bagsak ako.
Mga kapatid, nawalan ako ng gana magdasal, magbasa ng Biblia at pumunta sa simbahan. Kasi alam ko na kapag pumunta ako sa simbahan, tatawagin ako ng mga tao para sa vigil, para sa panalangin. At nasa yugto ako na gusto ko lang humiga, nakikinig lang ako ng mga papuri. Alam mo yon? Pero wala na akong ganoong pananampalataya. Hindi ko na talaga kinaya ang sobrang pagkadismaya. Kasi sobrang naniwala ako na magtatagumpay yung relasyon na yon, pero hindi nangyari. Mga kapatid, sobrang panahon yon ng panghihina. Mga 6 na buwan akong ganoon. Dati hindi ko maintindihan ang sakit sa pag-ibig. Pero ngayon, hindi ko na ito binabaliwala. Dahil alam ko na ngayon kung ano ang pakiramdam ng isang taong nabigo. Mga kapatid, doon sa disyertong yon ako tuluyang lumubog. Naalala nyo ba yung tungkol kay Pedro? Tumingin siya sa malakas na hangin at alon. Natakot at nagsimulang lumubog. Gaya ko noon na nilulubog ng bisyo ng pornografiya. Kilala ko na ang salita noon. Alam kong hindi ko dapat pinili ang landas na iyon, mga kapatid, pero hindi ko napigilan. Madalas, doon ako tumatakbo dahil iyon lang ang nagbibigay sa akin ng kaunting ligaya sa gitna ng matinding pagsubok. Mga kapatid, pinaka nakakamangha para sa akin na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, hindi ako pinabigatan ng Diyos. Hindi ako inakusahan ng Diyos. Pero nakita niya akong lumalaban doon, alam mo. Tulad ng panalangin ni Jesus sa bundok at pagkakita sa hirap ng mga disipulo, ganun din binigyan ako ng Diyos ng paraan para makatakas. Isang araw, habang nagtatrabaho ako, ginamit ng Diyos ang tagapagsalita at sinabi, ipinapakita ng Diyos na may kabataang iniaalay ang lahat ng pangarap niya sa harap ng kompyuter. Siya ay nakakulong sa isang kasalanan na hindi siya hinahayaan makahinga. Mga kapatid, nagsimulang magsalita ang babaeng iyon ng mga bagay na ako lang ang nakakaalam. Nahihiya akong sabihin sa mga tao dahil iniisip ko, kilala ko na ang salita ng Diyos. Hindi tama na ginagawa ko ang ginagawa ko. Mabigat ang pakiramdam ng pagkakasala. Mga kapatid, ngunit ginamit ng Diyos ang babaeng iyon noon at taos-puso akong nagsisi at humiling, Panginoon, tulungan mo akong muling lumakad sa tubig. Palakasin mo ako laban sa kasalanan. Mga kapatid, simula noon, sa pamamagitan ng pag-amin na iyon at sinasabi sa Biblia na ang nagpapahayag at tumatalikod sa kasalanan ay tatanggap ng awa. At inabot ako ng awa ng Diyos. Salamat sa Diyos, nandito ako para sabihin, huwag kang susuko. Amen? Sa madaling sabi, huwag sumuko, huwag tumigil sa paglaban. Nasa gitna ka ng pagsubok o bagyong ito, pero lilipas din lahat ng ito. Kung bubuksan mo ang puso mo sa Espiritu Santo at mauunawaan mong inaabot ni Jesus ang kamay niya sa iyo ngayon, siguradong babalik ka sa pagharian, sa paglakad sa ibabaw ng bagyo, sa ibabaw ng kahit anong mahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo. Amen? Hindi ka susukuan ng Diyos, pero hindi mo rin dapat sukuan ang sarili mo. Huwag kang sumuko. Huwag mong hayaang magtanim ng kasinungalingan ang kaaway sa isip mo. Higit ka pa sa isang nagwagi. Papuri sa Diyos? Kaya dito sinasabi, pagkatapos iabot ni Pedro ang kanyang mga kamay at niyakap si Jesus at naglakad ulit sila sa ibabaw ng tubig, sumakay ulit sila sa bangka at tumigil ang hangin. Huminto ang hangin. Haleluya! Naniniwala akong lilipas din ang hangin. Walang makakapigil sa iyo na makasama si Jesus. Pero hindi mo dapat pagtuunan ng pansin ang mga kahirapan o mga pagsubok. Tumingin ka kay Jesus. Ituon mo ang iyong paningin sa Kanya at huwag kang madadala sa mga tukso ng kasalanan na nasa paligid mo. Tama ba? Malaking biyaya ang inihanda ng Diyos. Ipagdarasal kita ngayon. Naniniwala ako na ang salitang ito ay tumimo ng malakas, hindi lang sa mga lalaki, kundi pati rin sa mga babae, mga kapatid na nahulog sa kasalanang ito na napakabigat, na nag-aalipin, nagbibihag at labis na nagpapalungkot sa puso ng Diyos. Gusto kang palayain ng Diyos, kailangan mo lang magbukas ng loob sa Kanya. Papuri sa Diyos. Tingnan mo, pupunasan ko ng langis ang aking mga kamay at gusto kong gamitin mo ang iyong pananampalataya. Maaaring hindi pisikal na kasama mo si Jesus dyan, pero sa espiritu, kasama mo siya at nasa loob mo siya. Kung naibigay mo na ang iyong buhay sa Kanya at kung sakaling hindi mo pa naibibigay ang iyong buhay kay Jesus, buksan ang puso, humingi ng tawad at ipahayag na si Hesukristo ang Panginoon. Kaya ipinapangako ng Biblia sa Roma, Kabanata 10, na maliligtas ka dyan mismo kung nasaan ka. Tama ba? Ipikit mo na ang iyong mga mata. Manalangin ka kasama ko at pagkatapos ng panalangin, hinihiling ko na ibahagi mo ito sa hindi bababa sa 3.
7 tao. Ipalaganap natin ang napakahalagang mensaheng ito. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo mga kapatid. Aleluya! Panginoon, aking Diyos at Ama, narito kami sa iyong presensya. Salamat Diyos, dahil lahat ay nangyayari sa tamang panahon at patunay ito na narito ang mga taong kasama ko ngayon. Kalooban mong narito sila at nakikinig sa salitang ito. Naniniwala akong ikaw ay mabuti at tapat. Ngunit madalas, Panginoon, inilalagay ng dyablo ang mga kasinungalingan sa aming isipan. Sinasabing, kinalimutan mo na kami, na hindi mo na kami nakikita at na wala ka nang gagawin pa sa aming buhay. O Ama, itinataas ko ang pagtutol laban sa tinig ng kaaway sa buhay ng aking mga kapatid. Kinakansela ko ang lahat ng masamang plano laban sa buhay ng lalaki at babae na ito. Itinataboy ko ang lahat ng gawain ng kaaway na nagdudulot ng pagkaabala. Sa pangalan ni Jesus, pabagsakin mo, Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Inihaharap ko sa iyo ang mga kahilingan ng panalangin na isinusulat ng napakaraming tao dito. O aking Diyos, maawa ka Panginoon sa mga taong ito. Sila ngayon, Ama, marami sa kanila ay muling bumabalik sa kasalanan, nagiging alipin ng mga bagay na dati na nilang napagtagumpayan noon. Huwag mong hayaang manghina, Ama, ang iyong bayan sa gitna ng laban. Mahirap, Ama ko, madalas ay napakahirap, ngunit hindi kami susuko. O Diyos, alam kong may dahilan kung bakit di mo ako pinayagang ibahagi ang patotoo ng aking buhay. Ngunit naniniwala ako na ito ay may tamang layunin. Dahil malalampasan din ng mga taong ito ang kasalanan ng pornografiya, malalampasan nila ang pagiging mapusok at ang prostitusyon. May mga tao dito, tulad ng tatay ko, na tinawag maging pastor, mangangaral o misyonaryo. Pero sa ngayon, nakukumbinsi sila ng kasalanang ito. Jesus, palayain mo ng lubusan ang lalaking ito at ang babaeng ito. Palayain mo rin kami, Panginoon, mula sa takot, pag-aalala at pagdurusa. Gusto namin ng tatay ko na maging malaya at maniwalang kasama namin ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. O Diyos at Ama, manatili ka sa amin at pagpalain mo kami. Bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya, Panginoon. May mga tao dito, tatay ko, na sumusuko sa kanilang kasal. May mga tao na sumusuko sa pag-aaral, sa propesyon, sa trabaho. O Diyos, huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso. Huwag mo kaming hayaang gumawa ng desisyon sa sarili lang namin, kundi sa sandaling ito, iniaalay namin sa iyo ang aming mga landas. Gabayan mo ang aming mga hakbang, Panginoon. Gumawa ka ng paraan, tatay ko, sa hirap na pinagdadaanan na ng taong ito. Ilang tao ba dito? O Diyos ko, lulubog na sa utang, lumaki na parang snowball at hindi na kayang bayaran o gampanan ang mga obligasyon. O Panginoon, maawa ka, Ama. Bigyan mo kami ng karunungan, estratehiya na sana ay makinig kami sa mga payo at maisagawa ito. O Diyos, naniniwala akong tinawag mo kami para sa masagana at matagumpay na buhay. At sa sandaling ito, iniunat ko ang aking mga kamay at hinihiling ko sa iyo. Jesus, pagalingin mo ang mga sugat sa damdamin. Pagalingin mo ang mga sakit na ito. Jesus, ipinapahayag ko ang kagalingan. Ipinapahayag ko ang himala sa buhay ng kapatid na ito. Ipinapahayag ko ang ganap na kalayaan. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Pahiran mo po kami dito ngayon sa pananampalataya. Panginoon, dahil sinabi ng iyong salita na ang iyong pagpapahid ang sumisira sa lahat ng pamatok. O Diyos, tinatatakan namin ang panalangin na ito ng pananampalataya at pag-asa na Ikaw, Panginoon, ay kumikilos para sa amin. At hindi kami aatras at hindi kami titigil sa pakikipaglaban. Ang Panginoon ay para sa amin at walang sino man ang laban sa amin. Sa pangalan ni Jesus ako nananalangin. Nagpapasalamat na ako sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.